Ibig sabihin yan, matagalan pa yan kasi ipa-deposit pa yan para mainteresan, para mapirahan. Take note, 2012 pa yan. Siguro yung ibig sabihin ng sender ay 2022. Tungkol kasi ito sa PBB, no? Doon siya nag-comment sa isang video tungkol po sa PBB. Malumang tugtugin na po ito. Ilang beses na po natin sinasagot yan. Itong mga paratang na matagal yung PBB sapagkat pinapainteresan pa yung pera. Paano naman po yun papainteresan ng DepEd yung pera para sa PBB kung wala pa naman pong pera na binigay ang DBM, di ba? Hindi ka po bibigyan ng pera ng DBM kung hindi ka pa eligible, no? So napakatanga naman siguro ano naman siguro ng DBM kung bibigyan ka ng pondo tapos hindi ka pa pala eligible, di ba? Ang pangit pag ganun. So bibigyan ka lamang ng pondo, ng allocation. Hindi po pera yung ibibigay sa iyo, allocation po ang ibibigay ng DBM para ito ay pwede mong ma-convert ng inyong bangko into cash sa account ng mga eligible personnel. No, yun po ay kapag eligible na at nag-i-comply na yung mga requirements. Ngayon, kung hindi pa eligible, wala pong pondo na lumabas intended para sa isang agency. And even itong mga pondo na binibigay for the agency, no? Sasabihin niyo yung DepEd, super laki ng pondo ng DepEd, billion yung pondo ng DepEd. Siguro napakalaki ng interest na kinikita ng DepEd. Mali po. Sapagkat ang ito pong napakalaking pondo ng DepEd, hindi naman po yun one time pumapasok sa account ng DepEd. Every month po, no? Every month yung pag-release ng allocation papunta sa iba't ibang accounts ng iba't ibang division offices and implementing schools. And isa pa, yung account na kung saan pumapasok, yun po ay non-interest bearing na account. Kapag non-interest, ibig sabihin hindi po yung kumikita ng interest. Kahit nga po kumikita po ng interest if ever man, no? If ever sasabihin natin na talagang magkaka-interest yan. Kapag may interest, hindi naman po yung pwedeng gastusin, no? Yung pwedeng gastusin lamang ay kung magkano yung allocation na pumasok. Yung excess po niyan, babalik yan sa treasury. No, sa ganun po yung sitwasyon. Ganun po yung realidad na siya pong nangyayari pagdating po dito sa financial na aspeto. Hindi po nangangahulugan na sapagkat 2024 na wala pa kayong PBB ay pinapa-interest, pinapatubo yung pera. Kasi nga ay hindi po bibigyan ng pera, hindi bibigyan ng pondo kung hindi eligible. So sana po ay tigilan na po yung mga ganito pong uri ng mga thinking na nakakasira po. Nakakasira mismo sa inyong sarili sapagkat kayo po yung nai-stress tungkol po dyan at nagiging makasalanan sapagkat binibintangan po ninyo yung agency na pinagkakitaan yung pera na hindi naman po nag-i-exist sa account nila at yung pera na hindi naman po actually pera but allocation. Ibig sabihin po ng allocation na yan ay halaga na pwedeng ma-convert ng bangko into cash papunta sa account ng mga eligible personnel o kaya ay ng mga creditors. No, wala pong pera. Yung pera ay ibibigay lamang po yun ng treasury ng bansa doon sa bangko, hindi po sa agency. Doon po sa bangko ibibigay, depende kung magkano yung parte ng allocation na nagastos ng bangko at naibigay sa mga creditors ng isang agency. So, ganun po yung sitwasyon. Sana po matigil na, huwag nyo na pong isipin na pinapatubo, pinapa-interesan yung pera kaya matagal yung PBB.